Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito pong sinabi po ng Pangulong Marcos sa kanyang mga statement. Mukha po yatang mas matalino pa po ang mga Duterte supporters o mga DDS supporters kaysa po sa Pangulo ng Bansa, mga katambay. Di kaya, mukhang mas alam pa po ang proseso ng batas o sinasabing pagsunod sa batas ng mga DDS vlogger kaysa po sa Commander-in-Chief ng ating bansa, mga katambay. Ibang klase po. Painggan po muna natin ang Pangulong Marcos at syempre po, pakinggan po natin ang ating mga kasamang mga DDS vlogger kung paano po isuplak at parang talagang ang Pangulong Marcos ay instant justice at laging shortcut yata ang gusto pagdating po sa paggamit po ng batas, mga kabayan. Ganito po pala kahina ang Pangulong Marcos lalo po sa batas, mga katambay. Pakinggan po muna natin ang katwiran ng Pangulo at isunod po natin yung pagkakamali po at yung sinasabi pong ginawa po ng Pangulong Marcos dito po sa pag-aresto po sa dating Pangulong Duterte para dalhin po sa The Hague, Netherlands, mga katambay. Umpisahan po natin ang katwiran po ng Pangulo at isunod po natin ang ating mga makabayang vlogger. Pakinggan po natin ang Pangulo. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nakaraan ng mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero sa amin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Why he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako, civilian pa ako. So, this is the evolution of his case. And this is where we end up. Yeah. Yan po mga tambay, narinig po natin. Wala raw po siyang nilalabag na batas, mga tambay. Wala raw po, ayon po sa Pangulong Marcos. At siya po'y sumusunod sa batas. Totoo po ba yon? Pakinggan naman po natin ang ating mga makabayang vlogger. Kung totoo, ang Pangulong Marcos ay sumusunod sa batas, mga kabayan. Pakinggan po natin. Ito po si Sas. Kilala naman po natin si Sas pagdating po sa pagre-research ay napaagaling po ni Sas Sasot Rogandos, mga tambay. Pakinggan po muna natin si Sas. You were not operating under any law when you arrested Digong, dinala mo siya sa Villamor Air Base, at isinakay mo siya sa eroplano dahil ang procedure, arrest, iaharap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan yung warrant, titingnan yung procedures in accordance with the law ng Pilipinas kung nag-comply. At ikatlo, doon magre-request si Digong ng interim release. Karapatan niya yun, nakalagay dito. Nirespeto nyo ba? Kayong mga sundalo at mga polis, sinong nag-utos sa inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Remember, Duterte is still innocent. Because he's not convicted. Pero tinraton ninyo siyang convicted. Tama. Is that correct?
Nakita niyo po, mga tambay. Sino po ngayon sino po ba ang hindi lumalabag sa batas, mga tambay? Pati po ang rules ng ICC ay nilabag po ng Pangulong Marcos. Hindi pa po convicted ang dating Pangulong Duterte at syempre po, hindi man lang po ito dinala bago ito ilipad. Kailangan po meron pong approval at permiso pa ng Korte Suprema natin, mga tambay. Ito pong proseso. Dahil hindi po basta-basta, kahit naman po saan bansa, hindi po pwede na basta-basta mo na lang kunin ang Pangulo. Dahil meron po tayo at gumagana ang ating hustisya, mga tambay. Pero pakinggan din po natin itong isang vlog po ng ating Makabayan Vlog na kung paano po may sagot naman po mismo ang mga hurado, ang mga justice po ng ICC ay may sagot din po, mga tambay. Kung paano po ang ginawa po nila at talagang ang administrasyon po ng binagoong ang Pilipinas ang talaga po yatang nagplano para po talaga madala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, mga katambay. Pakinggan po natin ang mga hurado o judge o justices sa ICC, mga katambay. Ito pong vlog po ng ating Makabayan Vlogger. Dalawang ICC judges ang nagsabing ang Duterte trial ay out of their jurisdiction. Sa isang naunang desisyon, nangatwiran sina ICC Judges Burchambault o Chief Judge at Lord Kipanides na ang ICC ay walang jurisdiksyon sa Philippine situation, ang kaso tungkol sa war on drugs na nakabinbin sa ICC, dahil ang Pilipinas ay hindi na isang state party sa ilalim ng Rome Statute. Sa jurisdiksyon na desisyon, ang boto ay 3 pabor, at 2 laban sa kabilang ang punong hukom. Magandang malaman ng mga Pilipino ito para ipakita na kahit sa ICC, may pagkakahati-hati ang mga hukom hinggil sa kanilang jurisdiksyon sa kaso ni Pangulong Duterte post-Philippine withdrawal. Sa mga kasunod na video, ilang taga-ICC ang naglaglag kay Marcos Jr. at sinasabing si Bongbong Marcos Jr. mismo ang nakipag-coordinate sa ICC at nagsuko ng umano'y ebidensyang magdidiin kay dating Pangulong Duterte. Viral ngayon ang interview na ito mula sa BBC na idinidiin si Marcos Jr. na nagbigay sa kanila ng mga ebidensya, kabaliktaran nito sa mga pahayag ni BBM sa Philippine media na ang sabi ay wala daw sila kinalaman, hindi sila nakipagtulungan sa ICC at marami pang kasinungalingan. Ayon nga sa komento ng Dare to Ask ay, "Not a political persecution, BBM, liar." In this BBC interview, according to Sir Jeffrey Nis KC, the lead prosecutor of a 2002 ICC trial. Originally, at peace together, Marcos Duterte, then, you would have not expected Marcos to provide evidence against Duterte. Now that they are at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. Ang problema sa iyo, BBM, sa galit mo sa mga Dutertes, hindi mo na sinusunod ang batas. Dahil hindi kayang lumaban ng patas, kaya shortcut na lang to remove the Dutertes in the equation. But you forgot, you have miscalculated, the Filipino people are always in the equation. Ayon naman kay Joy Cruz ay, the ICC issue has always been on BBM's shoulders. Wala nang iba, yung eroplano na ginamit whether it is owned by Tambi and Friends is irrelevant as long as the BBM admin facilitates the red notice, yun na yun. Tingnan niyo po, mga tambay, pati po ang mga justices o judge na sa ICC ay kino-question po. May question din po sila. Dahil nga po wala na pong jurisdiction ang bansa, ang ICC sa ating bansa. Wala na po eh. Yan din po ang madiin na sinasabi po ni dating Pangulong Duterte. Wala nang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Dahil una-una umiiral ang justice system sa ating bansa. Bakit ka papasukan ng isang International Criminal Court? Kung ang justice system natin ay nagpapunction. Sige nga, at malaya tayong bansa. Malayang bansa tayo. Di ba? Hindi naman tayo communist na bansa at magulo ang ating bansa. Nakamukha ng laging wala naman magyera-gyera sa atin di ba? Ang ginigyera natin, yung masasama na ayaw magbagong buhay. Di ba? Talagang tinututukan nila ang kanilang buhay ay maging masama. At talagang malulong sa mga masasamang bisyo. Di ba? At yung mga terorista, kalaban ng gobyerno ang mga terorista. Di po ba?
Kaya ito po, sino po ngayon, mga kababayan? Sino po kaya ang sumusunod sa batas na ang sinasabi ng Pangulong Marcos ay siya ay sumusunod sa batas? Sino po ba? Ito pong mga justices, itong mga judge ng ICC, ay sinungaling ba ito? Na kayo mismo ang naipagtulungan at kayo mismo ang nagbigay ng mga ebidensya at naipagtulungan sa ICC para madiin ang dating Pangulong Duterte. Kaya po ang mga kababayan, wala pong baho na hindi po ito aalingasaw. Aamoy at maamoy ito. Aamoy at maamoy mo ito dahil nga mabaho. Mga kababayan, ngayon, lumalabas na po lahat ang baho nila. Illegal ang pag-aresto. Mga kababayan, illegal ang pag-aresto Dahil ano sabi ni SAS? Illegal Kasi yung karapatan ng dating Pangulong Duterte, tinanggal mo ang kanyang karapatan at ang karapatan ng bansang Pilipinas, pati ang ating justice system, tinanggalan mo ng karapatan. Ginawa mo, seniorkat mo ang batas bilang ang akala mo kasi lahat na kontrolado mo bilang ikaw ay Pangulo ng Pilipinas. Naging diktador ka pagdating sa batas. Kinontrol mo ang batas sa kamay mo. Hindi naman tayo, ang bansa natin malayang bansa, hindi po ito diktador. Wala tayo wala tayo sa bansa na ang ating bansa ay diktador. Walang diktatorya sa ating bansa. Hindi tayo katulad ng North Korea, di ba? Wala tayong pangulo. Baka nga magkaroon ng diktador pagka nag-martial law. Dahil po ang ating pangulo pagka siya ay magsasalita yata ay puro kasinungalingan na lang ang sinasabi sa mga Pilipino. Ginagawa po kasi bobo tanga ang mga Pilipino, mga kababayan. Pinasusunod tayo. Pinaniniwala tayo sa mga salita niya. Samantalang ang mga justice na nagsasabi, mga abogado na, katulad ng isang dating Pangulong Duterte na isang huwes, isang abogado, isang dating Pangulong Duterte na sumusunod sa batas, alam ang batas. Sino paniniwalaan natin? Ang proseso ng batas, paniniwalaan ba natin ang sinabi ng Pangulong Marcos na sumusunod siya sa batas? At sinusunod niya ang proseso ng batas? Kung ito ngang mismong ICC na, mga hurado nagsasabi, wala na silang jurisdiction sa bansa. Wala na. Mga judge pa yan sa ICC. Kinu-question nila. Kinu-question din nila ang ginawa ni PBBM. Na talagang ibang klase dahil nga sa sobrang pamumulitika at talagang hindi nila kayang talunin ang puwersa ng Duterte, kaya talagang kailangan po nilang instant lahat. Kahit na po labagin nila ang proseso ng batas, basta lang po matanggal at mawala sa Pilipinas ang isang Rodrigo Duterte. Mga kababayan, kaya dito po, malalaman po natin dito mga katambay, kung ang International Criminal Court ay tutungo o susunod sa mali. Kasi maku-question po to ng buong mundo, mga kababayan. Kasi to po, lalaga na po ito. Dahil malalaman po ito sa buong mundo kung paano po nila hinaras at paano po nila ginawa ang napaka-sablay at napakamaling proseso katulad po ng mga kapulisan. Magkakaproblema po yan, pati mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan, ang mga general na hindi po sumusunod din sa proseso ng batas, sapilitan nilang dinala at talagang hindi na po nila binigyan ng pagkakataon ang isang dating Pangulong Duterte na hindi naman convicted. Wala pa siyang conviction. Malaya pa siyang Pilipino pero tinanggalan mo ng karapatan. Mga kababayan, bigla mo na lang inalis ng bansa. Mga kababayan, ganun po katindi ang panggigipit na ginawa sa dating Pangulong Duterte. Kaya lang, wala naman po kasing kasamaan na magtatagumpay. Lalo-lalo na, hindi po magtatagal ang mga kasamaan katulad nito. Mabibisto, mga kabayan, mabibisto Saka po mga kabayan, ang mga DDS vlogger, hindi po mga tanga. Hindi po bobo ang mga DDS vlogger. Matatalino po ang mga DDS vlogger. At sumusunod sa batas ang mga DDS vlogger. Di ba? Hindi po katulad ng mga vlogger na bayaran,
talagang hindi sanay sumunod sa batas yan, mga tambay. Dahil mismo yung ginodiyos nila, hindi sumusunod sa batas. Sige nga. Kaya nga po dito po sa nangyayari nito, mga kababayan, sino po ngayon ang lumalabas na talagang napakasinungaling? Sino po ba ang sinungaling, mga kababayan? Inililihis nila ang issue. Inililihis kasi nila ang issue, mga kababayan. Bakit ko nasabi, mga katambay? Meron po kasing umuugong din, May umuugong din po, mga kababayan, na talagang dito po ay isa rin daw po ito na panglihis sa issue, mga kababayan. Kaya ibang klase po. Ano po yung panglihis sa issue na sinasabi po? Umuugong po ito, mga kababayan. Umuugong po Ano po yon? Ito po yung issue. Pakinggan lang po natin kung may katotohanan po itong issue na ito. Para po mapagtakpan daw. Mainit na balita. Kasama ng First Lady Satanas na tegi sa Beverly Hotel at na-overdose kasama. Imagine mo, may namatay ka ng kasamahan dahil sa overdose, nakukuha mo pang tumawa at magpa-party-party ka pa. Utang ina. Excited ako sobra na makakuha tayo ng papel, okay, ng report sa coroner's office. Kasi hindi ito mapagtatakpan ni Satanas. Hindi niya pwedeng bayaran ang Beverly Hills Police. Kasi malaking issue ito. Itong nangyayari ngayon sa ating bayan, lahat pinagtatakpan. Cover up yan kay Pangulong Duterte. 100%, isa-sure ko sa inyo. Alam po ng gobyerno ni Trump na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Nakita niyo po, mga tambay? Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa... Tingnan niyo po yung ginawa po nila. Sama ng mga politiko. Di ba? Di ba nakita niyo, pinost ko sila Jingay, sila Chis Escudero, at ang iba pa. Ang dami nila ng mga politiko at mga artista. So definitely, alam nila yung sinasabi ko. But hindi ko lang alam. Yan po, mga tambay, yung isa pa po daw na pinagtatakpan nila, yung issue na yan na minamatay po. Alam naman po natin kung saan ang Beverly Hills. Yan po ay sa Amerika. Yan po ay sa Los Angeles, mga tambay. At minamatay daw po dyan. Nakasamahan, na overdose, mga tambay. Yan po ay malalaman naman po natin yan. Wala naman po, yung sinasabi ko nga, mga kababayan, wala pong baho na hindi po aalingasaw. Katulad po nito yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na parang kinidnap nila yung tao, kidnapping ang labas niyan. Puwersahan mong tinanggal, pinalayas mo ng bansa nang walang proseso ng batas. Kidnapping yan di po ba? Isang pagkikidnap yan dahil yung karapatan ng dating Pangulong Duterte, kinitil mo bilang Pilipino na wala namang kaso, wala pang conviction, hindi pa nahatulan at hindi pa nagtatago. Kaya nga po yung sinasabi ng Pangulong Marcos, sablay po yun. Dahil daw nakipagtulungan daw po sa Interpol. Nakipagtulungan ka sa Interpol. Ano po ba hinahabol ng mga Interpol? Di po ba mga terorista, mga kriminal, mga nagtatago sa batas, mga may kaso na, mga convicted na ang hinahabol ng mga Interpol, mga kailangan tugisin ng batas dahil maraming ginawang kasalanan, lalo sa bansa kung saan sila'y tumakbo. Ang dating Pangulong Duterte ba ay tumakbo? Nagtatago ba? May kasalanan na ba ang dating Pangulong Duterte? May conviction na ba? Nalitis na ba? Di po ba hindi pa? Kaya nga malabo pa sa sabaw ng pusit yung sinasabi ng Pangulo na nakipagtulungan siya sa Interpol. Doon palang sablay ka na Dahil mismo ang ICC, naglabas na sila ng pahayag na mismo sila ay inaamin nila ang ICC ay wala ng jurisdiction sa bansang Pilipinas. Paano ngayon sasabihin mo na maipagtulungan ka sa Interpol? Paano ka maipagtulungan sa Interpol? Yung ICC wala nang karapatan sa bansa mo. Hindi ka na saklaw. Di po ba? Sino po ngayon ang lumalabas na hindi po yata nag-iisip, hindi po yata alam ang batas, at sino po ang gumamit po ng kamay na bakal pagdating po sa mga Duterte? Sino po? Napakarami po magkakaproblema rito, mga kababayan. Pag po ang Pangulong Marcos ay wala na sa posisyon, napakarami po. Mababaliktad po ang sitwasyon, mga kababayan.
mababaliktad po ang sitwasyon. Lahat po ng sangkot sa ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, umiiral po ang batas natin. Nandiyan po ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ang hatol po sa kanila kung paano po nila nilabag ang proseso ng batas at siyempre po ang kalayaan ng dating Pangulong Duterte, mga tambay. Ang kanyang kalayaan bilang Pilipino, kinitil mo. Mga tambay, ang karapatan ng isang dating Pangulong Duterte na wala pang conviction, kinitil nyo. Isinend nyo agad dito sa The Hague, sinend nyo agad na pati ang ating bansang Pilipinas, may korte tayo. Nilabag nyo. Binastos nyo ang justice system natin. Binastos nyo ang Korte Suprema. Binastos nyo ang bansang Pilipinas. Kaya nga po ito ang sinasabi ng ating mga kababayan, ang Pangulong Marcos ay traitor. Traitor, mga kababayan. Kasi ang sinasabi po, di umano ng ating mga kababayan, traitor daw po. Dahil bakit po hindi traitor? Naglilingkod po siya sa banyaga. Pinaglilingkuran niya po. Naglilingkod siya sa banyaga at ang tiwala po niya ay nasa banyaga. Sa justice system ng banyaga siya nagtitiwala. Hindi siya nagtitiwala sa justice system natin na kung saan siya ay pangulo ng bansa. Kaya po sinasabi ng mga kababayan natin? Isa siyang Judas ang sinasabi po. Judas. Judas daw po, mga tambay. Naghudas sa ating bansa, mga kababayan. Diyan ka makakita po ng magagaling na pagdating sa batas, iba po talaga ang pagdating po sa usapan ng batas. Diyan mo makikita yung mga magagaling sa batas. Hindi po natin nakita yan sa Pangulong Marcos. Yung pagdating po, kung siya po ba ay magaling sa batas? Sumusunod ba talaga siya sa batas? O yung batas ay kinikitil niya, ginagamit niya yung kanyang kamay para ang batas. Ang batas ay mapagtakpan niya, baliwalain niya ang batas dahil sa kapangyarihang pansamantala lamang binigay sa kanya. Hindi naman forever. Di ba mga tambay? Kaya dito po mga kababayan, ang nakikita po natin dito ay ito po, pagka po ang ICC ay hindi po nila pinalaya ang ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, pagka kinatigan po nila ang maling proseso na ginawa ng Pilipinas, maku-question po ito. Magkakaproblema po ang ICC sa buong mundo, mga kabayan. Masisilipan po sila. Ano po yung sinasabi kong masisilipan sila? Masisilipan sila na nagagamit sila ng mga politiko. Yan po yun. Totoo po yun. Kasi ang mangyayari niyan, pagka sinunod nila ang ginawang prosesong mali na hindi mismo sumunod sa proseso ng ICC mismo, ang pamahalaan natin ng binagoong ang Pilipinas, ibig sabihin yan, mga tamayo, wala nang magtitiwala sa ICC. Kasi yung International Criminal Court na may takip, may piring sana ang justice niyan, ay mukhang nawala na po ang piring ng International Criminal Court. Bukas na po ang mata nila dahil yata nagagamit sila sa politika, sa mga politika, pamumulitika. Ganyan po lalabas niyan. Totoo po yan. Mga kababayan, mapupulaan po yan ng buong mundo. Sa buong mundo, pag pinag-ubra po ng ICC, yung ganyan po, na napakaraming paglabag ang ginawa nilang proseso, lalo ang bansang Pilipinas, at kakatigan ng ICC, nasasabi ng ICC, tama ang ginawa ng bansang Pilipinas, ang proseso kung paano kunin, dakpin ng dating Pangulong Duterte, at walang proseso ng batas sa Pilipinas, ay problemang malaki yan. Baka po magkaproblema ang ICC, mga tambay, sa buong mundo. Baka lahat po ng miyembro niyan ay mag-alisa na. Yung mga natitira pang miyembro niyan, maglalayasan po yan. Katulad po ng Pilipinas, umalis na po dyan. Hindi na po miyembro ang Pilipinas yan, napakatagal na. Lalo-lalo po ang Amerika. Hindi po miyembro ang Amerika diyan.
May problema na nga sila sa Amerika, may sanction na sila dyan. At lalong-lalo sa Russia, yung malalaking bansa. Ganon din po sa Europa. At ganyan din po sa China. Hindi po nila pinapansin yan. Dahil nga meron po sila mga justice system. Di ba? Kaya dito po mga tambay, malalaman po natin. Makikita po natin ang ICC kung sasawsaw po sila sa pamumulitika sa Pilipinas na ginawa pong demolition job sa mga Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte dahil nga sa politika na hindi nila kayang talunin kahit anong klase, mga tambay, kahit anong klase ng botohan, hindi nila kayang talunin ang mga Duterte kung hindi po sila mandadaya di umano, mga kabayan. Ganyan po. Kaya intayin po natin ang desisyon ng ICC. Dito po sa mga pumutok, mismo po ang natuklasan ni SAS at ng ating mga makabayang vlogger, mga kabayan, na mismo ang mga justices ng ICC ay nagsalita na, malalaman po natin ang mga susunod, itong mga susunod na oras o araw. At pati po ang issue na pinagtatakpan daw po, mga kabayan. Dahil may pinagtatakpan daw pong issue, mga kababayan, may pinagtatakpang issue na nangyari sa Beverly Hills sa Amerika na may namatay at sobra-sobra raw pong overdose ang nangyari doon sa namatay. Pero i-confirm pa po yan. At pasasabugin naman po talaga na husto yan ni Maharlika, mga katambay. Dahil alam naman po natin si Maharlika ay nasa Amerika. At yung destinasyon yata na Beverly Hills, kung yan po ay nasa LA. Nasa LA po yata yan, Los Angeles, California. Dyan po yata nahandyan ang Maharlika. Kaya po, yan po ay yan pong issue na yan ay tututukan po talaga ni Maharlika yan, mga tambay. Kaya lang po, kailangan po ay 100% para hindi rin po ma-fake news si Maharlika, mga kababayan. Mahirap pong mapagbintangan ng fake news. Kaya po, antabayanan po natin ang mga susunod na update ni Maharlika tungkol po rito sa nangyari po sa First Lady na nagkaproblema ng malaki sa United States. At syempre po, alam naman daw po, ayon kay Maharlika, na ang Pangulong Marcos ay addictus. Alam daw po ng bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump na ang pamilya Marcos, lalong-lalo ang Pangulong Marcos daw po, ay addictus, mga kababayan. Yan po, mga tambay, napakaganda po mga pangyayari at napakasamang pangyayari po sa binagoongang Pilipinas. Pumutok po, sumingaw po, umalingasaw po ang ginawa po nila na harassment, kidnapping yata. Harassment, kidnapping, at syempre po, pagyurak sa ating batas, sa ating justice system, niyurakan ng mismong Pangulo ng bansa, hindi sumunod sa proseso ng batas ng bansang Pilipinas. Pangulo ka. Dapat ikaw ang makitaan ng magandang impluensya, lalo sa pagsunod ng batas, dahil ikaw ay Pangulo. Pero ikaw pala, ang kauna-unahang lumalabag dito. Paano magtitiwala sa iyong taong bayan? Hindi magtitiwala sa iyong taong bayan. Dahil ikaw mismo, mga kababayan, ang batas ay lumalabag ka sa batas, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po, mga kababayan. Yan nga po ang lagi natin sinasabi, hindi po natutulog yung nasa itaas. Hindi po siya natutulog at wala pong kasamaan na magtatagal at maghahari po. Hindi kailanman maghahari ang kasamaan, mga kababayan. Mananaig po ang kabutihan, mga kababayan. Dito po, nakita nyo po, hindi pa nakakaisang linggo ang pag-aresto. Araw pa lang, pumutok na po ang kanilang mga baho, mga kababayan. Unbelievable, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, siyempre po, pasalamatan po muna natin ang ating mga kababayan sa pangunguna po ni Jake Yahut ng 4531. At siyempre po si Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya. Shoutout po sa inyo. At siyempre po si Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. At siyempre po si Grace Obet California ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. At si Trojanta 9228 ng Korea. Lopez Ibinas ng Saitama, Japan.
Librado Reyes ang 85-29 ng California, USA. At si 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus ng 12-21. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Ingatan nawa po kayo palagi araw-araw. At syempre po, shoutout po sa buong Pilipino, sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po at ingatan nawa po kayo mga kababayan. Magmula po sa buong Asia, sa buong Pilipinas, sa buong Europa, sa buong Middle East, sa buong South America, sa buong North America, kasama po ang New Zealand at Australia. Shoutout po mga tambay, ingatan nawa po tayo mga Pilipino. Laban lang po, konting tiis na lang po. Malapit na pong dumapo ang agila ng Mindanao sa Malacanang. Paalam po, ingatan nawa. Sa muli po mga bayan, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.